Okay, good day mga world citizens. Thank you for having me back. I hope to add value to you through our message today. I was asked to share to you about relationship matters. No? Meron pong isang quote galing kay Anonymous, napakasikat talaga ni Anonymous. Sayang lang at walang nakakilala sa kanya. But anyway, an Anonymous quote goes like this. Sabi po, we are all angels, pero with only one wing. So, we need to embrace one another in order to fly. So, napakatotoo po nitong quote na ito. Na bagamat tayo po, in a sense, we are gifted, we are talented, we are created in the image and likeness of God. Yet, nobody can live alone. Kaya nga merong kasabihan, di ba? No man is an island. In order for us to fulfill our fullest potential, talagang kailangan po natin ang isa't isa. At kahit na ikaw yung pinaka-gifted, ikaw yung pinaka-talented na tao sa mundo, pero sige, kung wala ka naman ding mamahalin at wala kang maimpartan ng iyong mga gifts and talents, then para saan nga po ang ating mga gifts and talent? For example, ikaw yung pinakamagaling kumanta sa buong mundo, pero wala naman nakakinig, walang nakarinig ng kanta mo. Ikaw yung pinakamagaling na sumayaw sa buong mundo, but no one is there to witness it. Ikaw pinakamagaling mag-basketball, pero wala ka namang kalaro. So, in a sense, baliwala din po So, alam mo, talagang we are created for each other. Pero alam po ba ninyo, as important as relationships are, would you agree with me, world citizens, when I say, not all relationships are created equal? Opo, So, syempre, sa ngayon po, we have around 7 billion people in the world. Sige nga po, how are you supposed to have relationship with all 7 billion people? Mukhang hindi naman po yata realistic po yun. And mukhang hindi naman tayo talaga nilikha ng Diyos, to have a relationship with all people. So, talagang may mga relationships po na ine-expect ni God, doon po tayo mas mag-i-invest ng oras natin, doon tayo mas mag-i-invest ng treasures natin, mga resources po natin, di ba? So, not all relationships are created equal. So, I'm here to talk to you about our two most important relationships. Our two most important relationships. At ano po ba yun? So, number one, let's get into it. The relationship that God chose for you. The relationship that God chose for you. And I'm talking about none other than our family. Now, of course, would you agree with me na bagamat tayo ay nilikha ng Diyos na may freedom, meron tayong choice, pero aminin din po natin, madaming bagay sa mundo, hindi na po tayo nabigyan ng pagkakataon to have a choice. For example, meron ba tayong choice kung saan tayo ipapanganak? Meron ba tayong choice kung saan pamilya tayong ipapanganak? May choice ba tayo kung ano ang nationality natin? Pati nga yung mga inherent qualities po tayo. For example, yung height natin, di ba? Iba sa atin gustong tumangkad, pero tayo talaga tumangkad. Mga iba naman, sobrang tangkad, gustong lumiit. Pero hindi na po talaga tayo liliit. Hindi po ba? So may mga po tayo yung mga pinanganak po tayo na ganun na kagaya ko, pinanganak na ako, singkit. Di ba? Iba sa inyo, pinanganak. Malaki ang mata. Mata na lang ang malaki. Wag na lang ibang parte ng katawan natin para walang ma-offend. Okay? May mga iba, kagaya ko, pinanganak na gwapo. Sige, wag na mag-react. Kayo naman, minsan lang pero nakuha po natin. So, ganun din po. Right? Whether you like it or not, we are not given a choice when it comes to our family. Hindi ka tinanong ng Diyos, hindi nag-survey ang Diyos. Walang eleksyon para, sino ang gusto mong maging nanay mo? Sino ang gusto mong maging tatay mo? Sino ang gusto mong maging kuya mo o ate mo? Hindi po Hindi mo ba? So, ito po ay talagang hindi na po tayo binigyan ng choice. Si God na po ang namili para sa atin nito. Speaking of family, so pakita ko lang sa inyo my wonderful family. So as you can see, based on that picture, I am a ladies man. So womanizer po ako. Ayan, inaamin ko po sa inyo. So I am in love with 4 beautiful women in my life. Okay? So, hulaan na lang po ninyo kung saan dyan yung wife ko. Siguro naman, mahulaan ninyo. And then, I am flanked by yung to my right. Yung right ko dyan ay
my eldest daughter. Then next to my wife is my middle daughter, and of course, yung pinakabulilit dyan, siya yung bunso po namin. So that is the Tan Pascual family. No? So yan ang aking pamilya. No? So hindi ko napapakita sa inyo yung picture ng magulang ko. Di ba? Baka mamaya mapunta pa tayo sa picture ng aso ko. Ha? No? Okay, hanggang dyan na lang po, my immediate family. Okay? Meron pong isang scripture na sa Bible, Mark 8:36, na sabi ni Jesus, "What does it profit a man to gain the whole world, yet forfeit his soul?" If I were to paraphrase this, I would paraphrase it this way. What shall profit a person if he or she gains the whole world, yet loses their own family? Na? Meron pong, when I was a younger pastor, I cannot forget yung sinabi sa akin ng mentor ko. No? Sabi niya, "Manric, no amount of success in this world can compensate for the failure of a home." Kasi alam niyo, pwedeng maging successful tayo, no, sa ating business, sa ating career, o kayo bilang mga estudyante, pwedeng you're doing well in your studies, no, matataas ang mga grades ninyo. Pero kung hindi po ayos, no, ang ating pamilya, parang may kulang. As a matter of fact, hindi nga lang po kulang, no? Parang ang bigat dalhin, no, pag ang problema ay pagdating sa pamilya. Alam niyo po, I've been a pastor for the past 27 years. And so of course, marami na po tayong mga taong na-counselan, no? Kasi isa sa mga trabaho namin bilang pastor is to give counsel or advice to people. And alam po ba ninyo, di ba? Ang pinakamabibigat na mga problema, yun, you guess it right, nasa area ng family. Hindi po ba na parang pag ang problema natin ay, let's say, sa trabaho, parang kahit paano carry natin. Pag ang problema natin, kahit sabihin natin pera, okay, mabigat yan. Ha? Pero kahit paano nakakayanan po natin. No? O kaya sa mga difficult decisions, no? Placed on us, o even itong COVID-19, itong pandemic, yes, hindi po natin minamaliit, no? Itong mga issues na ito. Pero alam nyo, iba po talaga yung bigat. No? Pag ang problema ay walang iba kundi ang sarili nating pamilya. Yung bang tinatawag nating family issues. Yung kung may conflict kayo ng nanay mo, kung may conflict kayo ng tatay mo, o basta there's conflict within the family. Iba eh. Hindi po ba? As a matter of fact, many people, no, separately, have told me. Sabi nila sa akin, "Pastor, alam mo, basta okay kami sa pamilya, parang kahit anong problema, kakayanin ko. Pero kung ang problema ko ay pamilya, kahit na mga bagay sa paligid ko, okay. Kunwari, okay ako sa mga friends ko, okay ako sa trabaho ko, okay ako sa studies ko, okay naman din ako financially, okay ako physically. Pero kung may problema sa pamilya, parang hindi ko kaya." Would you agree with me? Relate ba tayo, mga world citizens? No, so iba po talaga kasi ang pamilya eh, di ba? Pag maayos yung pamilya natin, kahit ang daming problema sa labas, parang kinakaya natin. Pero kung hindi okay ang pamilya natin, kahit na okay sa labas ng pamilya natin, parang hindi rin po okay. No, let me make this analogy, no. It's like a person, no, na alam niyo yung juggler, no? Minsan nakikita natin to sa mga circus, di ba? So imagine po ninyo na parang tayo, di ba? Busy tayong mga tao, madami tayong roles sa buhay. Parang ang dami natin gina-juggle up in the air, no? So nandiyan yung studies natin, nandiyan yung relationships natin, nandiyan yung social life natin, di ba? At iba-iba pang mga bagay. Pero pag meron kang nahulog, no, sa isa sa mga ginajaggle mo, makikita mo, parang plastic pala siya. Ibig sabihin, made of plastic. Pag nahulog siya, hindi siya masisira. Okay, all you have to do is, well, pause for a while and then pick it up again. Pero pagdating sa family, na pag ito na-drop natin, na nahulog natin, ito ay made of glass. Mababasag po ito. And no amount of super glue or epoxy, or kung ano pang mga rugby, is enough to put them back together. Nakuha po natin. Ibig sabihin, mag-fail tayo sa ibang areas ng buhay natin. Trabaho. Again, hindi natin minamaliit. Mahalaga po yung mag-succeed tayo sa ating career. Pero, let's be honest. Kung natanggal ka man sa trabaho, you can always find another job. Kung nag-fail ka sa exam mo o sa subject mo, again, hindi natin sinasabing gawin din yan, mga students. Pero kahit paano, pwede kang bumawi. Di ba ba? So, lahat ng bagay, parang merong comeback.
no? Pwedeng ma-restore, no? Pwedeng bumawi. Pero pag sa family po tayo nag-fail, ay, pag once ito nabasag, ay, mahirap na po ito to put back together. And so, no, ako nga po na bilang pastor, karamihan nga po ng mga mabibigat na mga counseling sessions na kinaharap ko, I have to do with family. Kasi personal ang pamilya eh. Di ba? Kasi iisa lang ang tatay mo, iisa lang ang nanay mo, hindi pwedeng palitan eh. Hindi po ba? Kahit na minsan meron tayong parang mga father figure, mother figure, o parang second father, second mother. Pero iba pa rin talaga yung totoong tatay, totoong nanay, totoong kuya, totoong ate. Di po ba? Kaya pag may gap o may away, may gulo, or something is wrong, no, within our family, parang yun nga, ang hirap po siyang dalhin. Now, not a few people have asked me through the years na sabi nila sa akin, Pastor, kung mahal tayo ng Diyos, bakit ganyan ang ating pamilya? Tama yung sabi mo, Pastor, wala akong choice sa pagpili kung sino magiging family member ko. Bakit kung mahal ako ng Diyos, bakit yung tatay ko, di ba? Hindi siya mabuting tatay. O baka nga iniwang kami, no, nung bata pa ako. O yung mother ko, bakit ganun? Parang hindi niya ako maintindihan. Parang hindi siya tunay na nanay. Hindi siya, quote-unquote, good mother. No? And of course, yung complaint na yan extends also sa mga siblings. No? Siguro kayo mga world citizens, di ba? Baka kayo rin, no? Ang issue din ninyo ay sa mga siblings ninyo, sa mga kuya ninyo, sa mga ate ninyo. Di ba? Kadalasan, mas close pa tayo sa mga classmates natin. No, sa mga friends natin na hindi nga natin kaano-ano no, kesa sa sarili nating mga kadugo. So, I've often been asked this question, why did God place me in my terrible family? And this is the best answer I can come up with. Hindi ko sinasabi na this answer is one size fit all, ha? But this is one of the best answer na that I can share with you. Sana makatulong po ito. I believe, no, hindi po nagkamali ang Diyos in placing you to your family. Bakit? Because when it comes to family, may reason ang Diyos, may purpose ang Diyos, bakit ka nilagay ng Diyos sa pamilya mo. Kasi ganito lang yan. Either ikaw ang magiging solusyon sa problema sa pamilya or sila ang solusyon sa problema mo. In other words, ganito. When it comes to family, God placed you in your family because either God knows you will be part of the solution or you are part of the problem and they are part of the solution. Okay? Bigyan ko kayo ng mga example na baka ayaw ninyo marinig ito but may truth po ito. For example, alam ni God na ikaw yung tao na free-willing, spontaneous. So, nilagay ng Diyos sa buhay mo, let's say magulang mo or isa sa mga magulang mo, yung medyo structured or sabihin natin mas disciplined. Bakit? Kasi alam ng Diyos, kailangan mo yan para ma-balance mo, no? Yung pagiging spontaneous mo, yung pagiging moody mo. Kasi kailangan mo rin ng structure sa buhay mo. Of course, siguro kung medyo bata-bata pa po tayo, kulang pa po sa maturity, baka pag sinasabihan tayo, di ba? Parang feeling natin ang rigid-rigid naman, di ba? Parang military, di ba? Ayaw natin ng discipline sa buhay natin. Until pagtanda natin, doon natin na-realize, okay, di ba? Buti na lang na kahit paano nung bata ako, tinuruan ako sa mga gawaing bahay kasi one day kakailanganin ko pala to. Tinuruan ako ng discipline, tinuruan ako ng structure. Bakit? Kasi alam ng Diyos na sooner or later kakailanganin mo rin po yan. Nakuha po natin, no discipline is pleasant during that time. Ang discipline usually mas ma-appreciate natin pag looking back na lang po tayo. When we look back at na-realize natin, kaya pala ako pinush, no? Na mag-aral. Buti na lang pinush ako kasi may pagkatamad talaga ako no? Buti na lang nasasabihan ako, napapagalitan ako, di ba? O kaya medyo stricto yung magulang ko, hindi ako inaalaw, no? Na mag-overnight basta-basta sa bahay ng mga kaibigan ko. Again, during that time, you might feel left out. You might feel na ang magulang mo, ang KJ naman nila. Feeling mo meron kayong yung tinatawag na generation gap. Pero until one day,
Either ikaw mismo, you become a parent, or you became older, or you simply became more mature, doon mo lang mas na-appreciate yung paghihigpit, no? Yung so-called paghihigpit sa'yo ng magulang mo. O, nakukuha po natin. Or, kabaliktaran. O, sige, sabihin na natin na, sige, may imbalance talaga, no, sa pamilya mo. Okay? O, let's say, palamura ang pamilya mo and hindi mo gusto. Di ba? Nag-aaral ka, tapos nagmumurahan yung mga tao sa paligid mo. Hindi mo gusto. Pero hindi kaya ka rin nilagay ng Diyos dyan. Kasi ikaw naman ang magbabalanse sa pamilya mo. Ha? Kung nagko-complain ka, yung family ko, hindi sila showy. No? So, ikaw gusto mo na hinahag ka. Let's say, ang love language mo ay touch. O, edi, magsimula na sa'yo, di ikaw, di ba, pag lalabas ka ng bahay, ikaw na mag-hug sa nanay mo, di ba? Pag uwi mo ng galing sa school, of course, this is pag pwede na ulit tayo mag face-to-face, no? Okay, galing ka somewhere, pag let's say wala na tong COVID o kahit paano mas manageable na tong COVID-19 at medyo back to normal na tayo, edi ikaw na, di ba? Ikaw na mag-hug sa kanila, ikaw na mag-kiss sa kanila, ikaw na magmano sa kanila, maging sa mga kapatid mo. No, sabi mo, kayo ng kapatid mo, kanya-kanya, para kayong stranger. Edi ikaw na mag-take ng initiative, hindi po ba? Para, yun nga, quote-unquote, kaibiganin siya. Parang weird sabihin, no? Kapatid mo, kakaibiganin mo. Pero yes, kasi marami sa mga magkakapatid, parang stranger ang turing sa isa't isa. So nakukuha po natin. No? So, aminin na natin, hindi ka perfect. O, amen ba tayo dyan, mga world citizens? Are you humble enough to admit that? Hindi ka perfect. At meron ang magulang mo o yung mga kapatid mo na baka hindi mo gusto, pero kailangan mo. No? Sa Ingles, ang tawag natin dyan, you may not want it, but you certainly need it. Sila yung taga-balanse po sa'yo. Okay? So that you grow up more mature, more balanced, more centered. Or, kung sila naman, ang mga may shortcomings, which I'm sure you will say amen to. Di ba? O sila naman ang may pagkukulang. Sila ang mga may imbalance. O baka, kaya ka nga nilagay ng Diyos dyan, kasi ikaw naman ang taga-balance sa kanila. Nakuha po natin yan, mga world citizens. So again, in all things, lalo na pagdating sa pamilya natin, God did not make a mistake. No, God knows what He is doing. Kasi baka nakikita lang natin yung mga hurts natin. Pero hindi natin nakita na baka nga kaya ka dinala ng Diyos dyan. At kaya napapakinggan mo, naririnig mo itong message na ito. Kasi ikaw ang gagamitin ng Diyos to bring healing to your family. Opo, sa Bible po kasi, hindi lang po ang magulang ang nagmi-minister sa mga anak. No? Sa Bible, pwede rin po na ang anak, sila naman ang nagmi-minister sa kanilang mga magulang. So I hope, nakatulong po ng konti yung first part po natin. The relationship that God chose for you, that is none other than our family. Pero alam niyo po ba, there's a second kind of relationship that you choose for yourself. Opo, ayan. O gusto niyo exercise yung freedom niyo? Binigyan po tayo ng Diyos ng karapatan na i-exercise yung freedom na yan. Okay? This time, ito naman ay sa area ng friendship. Ayan. Pagdating po sa friends, talagang you are responsible na for that. Kasi hindi mo na pwedeng isisi sa Diyos, hindi mo na pwedeng isisi sa gobyerno, hindi mo na pwedeng isisi sa iba. Kasi nobody becomes your friend unless it is with your permission, unless it is by your choice. Naintindihan po ba natin? And again, ito yung principle na gusto ko pong i-share po sa inyo. Kung yung sa family, ang principle na share ko sa inyo ay either you are the solution to their problem or they are the solution to your problem. Dito naman sa friendship, ang principle na gusto kong i-share sa inyo is this. There is no we unless I am free to be me. Ibig sabihin, huwag kang papayag to join or to be part of a relationship or friendship na you are forced to compromise your values and beliefs. Yung kung kailangan mo magpanggap to be somebody you are not, para lang, feeling mo, para in ka, para tanggapin ka nila, then you don't need that friendship. Kasi true friendship accepts one another.
They should accept you for who you are, just as you should be able to accept them for who they are. Of course, there's always room for improvement. Pero sinasabi natin, hindi kailangan magsuot ng maskara para lang mag-join ng isang circle of friends. Hindi kailangan mag-pretend at hindi kailangan na i-compromise mo yung mga values mo, yung mga convictions mo, yung mga beliefs mo para lang makapag-join nitong friendship na ito. O nakukuha po natin yung difference. Sabi po sa Proverbs 13 verse 20, isang napakahalagang principle ito from the Word of God. Sabi po ng Scripture, walk with the wise and become wise, for a companion of fools suffers harm. Nakita niyo? Ang talino, ang galing, hindi lang nakukuha sa libro. Again, mahalaga ang edukasyon, mahalaga ang pag-aaral, mahalaga ang eskwela. Kaya nga tayo na sa WCC eh. Pero at the same time, hindi lang pala sa libro, hindi lang pala sa teacher nag-gain ng knowledge, kundi dun sa company that we keep, the people whom we surround ourselves with. As a matter of fact, meron nga po nakapagsabi, you are the sum total of the 5 closest friends that you have. Okay? So, gusto mo maging wise? Dumikit ka sa mga wise. Gusto mo maging mature? Dumikit ka sa mga mature. Sooner or later, mahahawa ka sa mga good qualities nila. Pero, the other side of the coin is also true. Ang sabi dito, kita nito but a companion of fools. Hindi ikaw yung fool. Kaso, ang mali mo ay kinaibigan mo ang mga fools. Kita nyo? Kahit kinaibigan mo lang sila, ano sabi ng Scripture? Hindi po yung fool who will suffer harm. But ano sabi niya? A companion of fools suffers harm. So, ibig sabihin, madadamay ka sa mga kalokohan nila, sa mga maling mga ginagawa nila. Kahit nga, hindi ikaw mismo ang gumawa, pero madadamay at madadamay ka. Nakuha po natin? O kita nyo, you don't have to be wise to become wise. You just have to be friends with the wise. Pero at the same time, you don't have to be a fool to suffer the consequence. Just be a friend of fools and you will already suffer the consequence. So sa remainder ng talk ko po, allow me to share with you, okay, kung naniniwala kayo sa principle na yan, then what kind of friends should we choose? Okay, so kukuha po tayo ng example sa mga hayop. Opo, so minsan kung wala tayong makita example sa tao, edi tumingin tayo sa mga hayop. So, alam mo, may maganda rin pala tayong mga lesson na mapupulot sa mga kahayupan. Okay? So, 4 examples po na kunin po natin from animals. Ang gandang passage po nito ang share ko sa inyo. Proverbs 30 verse 24 to 28. Again, sabi po ng Scripture, 4 things on earth are small, yet they are extremely wise. O, diba? Nasabi kanina, yung sa binasa natin, walk with the wise. Okay? So, I don't know kung yung circle of friends ninyo ay wise. Pero I know of 4 animals, very small, pero ang Bible na mismo nagsabi, wise daw sila. O di sige, kung wise sila, then let's learn from them. Sino po itong 4 na klase na hayop? Okay? Una, verse 25. Ants are creatures of little strength, yet they store up their food in the summer. O tuloy muna natin ang pagbabasa. Verse 26. Hyraxes are creatures of little power, yet they make their home in the crags. Verse 27, locusts have no king, yet they advance together in ranks. And finally, verse 28, a lizard can be caught with the hand, yet it is found in kings' palaces. O, isa-isahin po natin sila, Una, ang langgam, bow. Okay? Again, ang ants daw, they have little strength. Pero ano ginagawa nila? They store up their treasure in advance. So, kung matututo tayo sa mga langgam, or sabihin natin, kaibiganin natin ang mga langgam, ano ang matututunan natin sa kanila? Yung pagiging future-oriented. Yan, yung pagiging future-oriented. Alam mo, ants, die just like anyone else. And minsan, naapakan sila,
Minsan, tinitiris natin sila, di ba? Baka mga iba sa inyo, pag sobrang gutom, nakakain nyo sila. Naku, di ba? Baka nandyan sila sa mga pagkain na kinakain ninyo. Pero hindi, gross po yun, no? Pero one thing I can assure you, friends, na ang langgam hindi mamamatay sa gutom. Tama po ba? Nakita na ba kayo ng langgam na nagugutom? Oh, buti pa ang langgam. Mamamatay sila dahil sa sobrang liit nila, hindi mo sila nakikita, naapakan mo sila, di ba? O nadadaganan mo sila, nakakain mo sila na hindi sinasadya. Sana nga hindi sinasadya, no? Pero ang langgam, meron siyang pride, meron siyang dignity na he will not allow himself to die of hunger. O buti pa ang langgam. Sana all. Di po ba? Di ba ang tao namamatay sa gutom? Pero ang langgam hindi namamatay sa gutom. Bakit? Kasi, no, sabi dito, they store up their treasure in the summer. Kasi alam ng langgam, no, sa liit niyang yan, hindi niya kayang gumawa ng jacket. Hindi niya kayang bumili ng jacket. Hindi po ba? So pagdating ng winter, maninigas siya, magiging yelo siya. So, nung na-realize ng langgam, meron palang season ang buhay. No? May winter, may summer. So during summer, na pwede pa siya magtrabaho, pwede pa siya mag-ipon ng mga pagkain, nag-iipon na siya para pagdating ng winter, hindi niya kailangan lumabas, doon lang siya sa lungga niya, at yun, hindi siya mamamatay sa gutom. See? So, tinuturo sa atin ng Bible na maging prepared. Okay? Maging future-oriented. Huwag kayong magagalit sa akin, mga world citizens, ha? Pero napansin ko sa mga generation po ngayon, we are so much into the now. And of course, no, we have to live in that moment. Tama naman, di ba? Alam na siguro natin yung saying, di ba, na past is past, di ba? The future is always one day away. What we have is today. Kaya nga it's called the present. Okay, gets ko yan, no? Mahalaga yung today, mahalaga yung now. Okay? Pero at the same time, di ba, alam din po natin, ilang tulog lang, tomorrow na uli. No? Tomorrow is always just a day away. So why not prepare for tomorrow? Why not prepare for the future? Huwag po tayo yung, tinatamad ka mag-aral. Inisip natin, paano yan kung dala-dala mo yan? Hanggang maging working person ka na. Hindi. Pastor, pag nag-work na ako, magiging masipag na ako. Really? How sure are you? Di ba? Ba't hindi mo gawing sanayin ng sarili mo yung habit ng pagiging masipag para pag nandiyan ka na, nag-work ka na, masipag ka na talaga. You don't have to become masipag. You already are. Tama po ba? So, hindi po ba natin na-realize everything we do today is but a preparation for tomorrow. Tayo, hindi tayo nag-iipon. Diba? Gastos tayo ng gastos. Tapos pag dumating ang mga pandemic, saka po tayo nagko-complain, humingi tayo ng ayuda sa government, umaasa tayo lagi sa iba. Samantalang, meron namang pagkakataon sana na makaipon ng konti. Kung iniipon mo, nilagay mo sa bangko, or may alam kayo ng konting a thing or two about investment, hindi po ba? Kung na-invest po niyo yan wisely, di kahit paano, hindi po ba? Na pagdating niyo ng certain age, makakuha kayo ng pera, nag-invest kayo sa mga insurance, so on and so forth. Wala po akong binibenta po sa inyo, ha? So, pastor po ako, hindi po ako ahente ng mga insurance. Pero I'm just saying that para po sa atin. Okay? Ako din po bilang pastor. Late ko na rin po natutunan ito. Dati ganun lang din po ako Iniisip ko, anytime babalik na si Jesus. So, I just live for today. Until, di ba, 18 years old ako nung nagsimula ako naglingkod kay Lord. Ngayon, 47 na ako. Di ba? So, almost 30 years na ako naglilingkod kay God. Sabi ko, 30 years na, di pa bumabalik si Lord. Pero hanggang ngayon, wala pa rin ako ipon. So, nung na-realize ko, di ba? Hindi naman pala minamasama ng Bible na mag-ipon. Hindi minamasama ng Bible to look into the future. Nung nagkaanak ako, di ba? Doon lang kami mag-asawa, nag-isip ng mga investment, ng insurance, di ba? Na siyempre, magka-college din yung mga anak ko, di ba? So, all these things. And then kami rin ng asawa ko, tatanda din po kami at nangako kami ng wife ko na ayaw namin na pag matanda na kami, aasa kami sa mga anak namin. Gusto namin kahit na paano meron kaming konting savings na naitabi for ourselves. Plus, pag medyo may edad na kami,
gusto namin mag-travel, lalo na sa Israel, di ba, na dream destination namin mag-asawa yan. Pero ayaw namin humingi sa mga anak namin. Well, kung gusto kami bigyan ng anak namin, why not? Di ba? Pero gusto namin na, hindi, di ba, habang malakas pa kami, hindi lang kami kumikita para sa sarili namin, hindi lang kami nag-iipon para sa anak namin, kundi nagre-ready din kami para sa eventual retirement namin. Oh, minamasama ba ng Bible yan? Hindi. Kaya nga po, in-extol yung virtue ng mga langgam ng mga langgam daw. Diba? They are creatures of little strength, but they never die of hunger because they are future-oriented. They store up their food in the summer. O yan, mga world citizens, maging langgam ka sana. Magpakalanggam ka, bebe. Pangalawa, hyrax. Hindi tayo ganun ka-familiar dito. Itong hyrax parang mukhang daga, no? Mukhang hamster. Okay? Pero these are found sa mga Middle East na mga countries. Okay? Kwento ko lang ng konti itong mga hyrax. Itong mga hyrax, when I did the research on this, originally, nakatira sila sa ground. No? Kaso, dun sa ground, lahat ng mga mas malalaking mga hayop, ginagawa silang pagkain. Mga leon, mga tigre, pati mga ahas. So, siguro you get the picture. So, itong mga hyrax, siguro, nung kinakain sila, nauubos yung lahi nila. So, nakatingin sila sa bundok at naisip nila, teka, kaya natin akyatin to Kaya natin umakyat at kaya natin lumusong, no, at pumasok, no, sa mga very tiny, spaces, di ba? So, kaya nila, flexible sila, para silang mga daga di ba? So, sabi nila, we can go to places where these other creatures cannot reach us. And if they cannot reach us, then they cannot eat us. Di ba? Survival instinct ba? So, itong mga hyrax natutong tumira sa kuweba. Natutong tumira sa mga matataas na lugar sa bundok. So, sabi ng Bible po, no? Itong mga hyrax po, they are change-oriented. In other words, flexible. O di ba? Napakahalaga nung flexibility, lalo na ngayon sa panahon ng pandemic, sa panahon ng COVID-19. Di ba? Kita mo, hyraxes are creatures of little power, yet they make their home in the crag. Pag sinabing crags, no, ito yung mga caves, no, yung mga places, no, sa mountain, diba? Yung mga maliliit lang po, no, na hindi kasya yung mga leon, hindi kasya yung mga oso, hindi kasya yung mga tigre, no. Pero itong mga hyraxes, dahil maliliit sila at maliliksi sila, nakakapasok sila, nakakasiksik po sila sa mga lugar na yon. Hanggang naka-adapt po sila at doon na po sila tumira. So yan, ang nangyari, hindi sila naging extinct. Yung kind nila, no, yung type nila ay patuloy po na namumuhay hanggang sa panahon natin ngayon. See? Survival of the fittest. Minsan, kailangan talaga natin maging flexible. O like, dati, of course, nagfa-face-to-face class tayo. Ngayon, dahil sa COVID, ay online. Yes, alam ko, naintindihan ko. No? May tinatawag po na Zoom fatigue. No? May mga stress that comes with yung looking at your screen, no, for 6 or more hours a day, di ba? So, and again, naiintindihan po natin yan. Okay? Yet at the same time, I want to encourage you mga students, no, to be flexible, no, to be adaptable. Magpapatalo po ba tayo dito sa mga hayop? Itong mga hayop, nung nakita nila na, teka, pag hindi tayo mag-a-adapt, hindi tayo magbabago, hindi tayo maging flexible, ubus tayo. Kasi ang liit nila, wala naman silang laban sa mga leon, sa mga tigre. The only chance of survival is to use yung smallness nila, no, yung flexibility nila, yung pagiging maliksi nila, yung pagiging mabilis nila, in order to survive. So tayo rin po. So again, with all due respect po, no, I want to again share my empathy, my compassion sa mga nahihirapan, lalo na kung meron tayong mga mahal sa buhay na may sakit, no? Mga elderlies na iniingatan natin during this time of COVID. Yes, naintindihan po natin yan. Yet at the same time, gusto ko rin po kayo i-empower na bata pa po kayo kaya pa po ninyo mag-adapt. Okay? Diba, minsan sabi nga nila, you cannot teach old dogs new trick. Para sa amin po yun. Kayo, hindi pa po kayo old dog, mga puppy pa po kayo. Tama?
Ang old dog kami, yung mga teacher nyo. Hala, baka hindi na ako ma-invite ulit dito. Okay? Yung mga principals nyo. Okay? yung mga executives, di ba? Yan, baka sila, yung mga old dogs, yung mga katulad ko. Di ba? Na nasa 40s na, o mga iba nasa 50s na, o 60s na. Di ba? Kayo, baka mga teenager pa po kayo, baka at most early 20s pa lang kayo. Come on, you're not old. You're still very young. So, kaya pa po ninyo maging flexible. Kaya ninyo maging adaptable. Kayo nga di ba? Nauso nga sa generation ninyo yung multitasking Di ba? Yung bang gumagawa ka ng assignment, kuno, tapos, doon sa kalahating screen mo, nagfe-Facebook ka, di ba? Tapos may kausap ka pa sa phone, kausap mo yung best friend mo, tapos yung paa mo, nagluluto pa ng pagkain. Grabe, flexible si ate. Hindi ba? Hindi mo, no? So, pinatunayan ninyo, sa generation ninyo, kaya nyo naman mag-multitask Pero, bakit yung mag-adapt, maging flexible, yung sinasabi natin minsan na reinventing yourself? Na you can reinvent yourself because you're still young. You have all the time in the world. Okay? You have skills na you can acquire. No? And yung mga dati na ninyong mga strength, again, i-reinvent lang ninyo. Para kahit na dumating ang COVID o iba pang mga pandemic o iba pang mga pagsubok, kakayanin po natin. Kasi yung Hyrax nga di ba? Yung dati na ninirahan sila on the ground, pero nakita nila, they won't survive that way. So, nangyari, they now live on the mountains. They live on caves, okay? Where the wild beasts and animals cannot reach them. No, they did it for survival. Kung sila nga, nagawa nila tayo pa kaya? Okay? Pangatlo, ito naman po, mga locust. Okay? Ang mga locust daw, mga maliliit na mga, ano ba tawag? I don't know if they can be considered insect. Okay? Pero alam niyo yung mga locusts, no? So, locusts are team-oriented. They gain their strength in numbers. One locust or few locusts will not cause any harm or damage. Pero a team of locusts, grabe po ito. Nakaka-destroy po ito ng mga crops, no? Nakaka-destroy ito ng entire na mga fields, no? Na ilang buwan na pinaghirapan, tinanim, di ba? Pero pag dumating itong mga swarm of mga locust na to, pwedeng wala pong matira dun sa mga crops na yan, at sa mga harvest na yan. See? Destructive sila when they are together. Okay? Of course, hindi ko sinasabi maging destructive din tayo, gaya ng mga locust. Pero ang sinasabi din po natin, there is strength in numbers. No? One is too small a number to make a difference. Would you agree, mga world citizens? No? But together, we can achieve more. We can achieve much. Okay? Sabi lang nila, so habang ngayon, estudyante pa kayo, no? Bigyan ko na kayo ng advanced na tip. Okay? Sabi po nila, ang number one reason daw na yung mga working people ay natatanggal sa kanilang mga trabaho is not because of incompetence, but rather it's because of, wala ninyo, their failure to work with a team. Okay? Kasi meron pong maling pakikisama. Tawag natin doon, pakikisama. No? Pero kailangan, pag siyempre nag-work na tayo, chances are, unless you run your own company, no? But chances are you will work with a team. Necessity po yan. Kahit na naman siguro you own your own company, mag-hire ka rin ng mga tao. O di ganun din, you still have to work with them. So, kailangan matuto rin po tayo maging people-oriented. Matuto tayo maging team player. Di ba? Madalas nga nating naririnig, no? There is no I, no? No letter I in team. Okay? There is me, M-E. Sabihin, kasama ka dun. Okay? Pero, for a team to work, no? Kailangan walang I. Ibig sabihin, walang ego. Wala yung pride. No? Merong me, M-E. Okay? Kasama ka naman. Mahalaga ang contribution mo. Okay? Pero, hindi dapat ikaw ang sentro ng team. Kundi, kung ano yung vision, kung ano yung mission, kung ano yung corporate goal, no, ng kumpanya, ayun, diba? Lahat tayo, we fall under that and we work as a team. I'm sure narinig na ninyo ito, no? Teamwork makes the dream work.
Okay? So again, itong mga locust nga eh. Di ba? They learn to work together. Okay? To achieve their goals. Although most of the time, mga goals nila, negative. No? Kumain ng mga ani, kumain ng mga crops, di ba? Kumain ng mga pinaghirapan ng mga farmers natin. Kung sila nagagawa nga nila yan, na hindi nga maganda ang resulta. Again, tayo pa kaya? Magpapatalo po ba ulit tayo sa mga hayop? And the last but not the least ay si Butiki, no? Si lizard. Okay? So, itong lizard, basahin ko po muna yung verse 28. Sabi niya, a lizard can be caught with the hand, yet it is found in kings' palaces. So, okay, of course, literally, ibig sabihin yun nga, kasi maliit din si lizard, di ba? At maliksi po siya, yung mga awang, di ba? Sa mga doors natin, nakakalusot po siya dyan. Okay? Kaya, alam mo, yung hari, di ba? Well-guarded po siya. Imagine niyo yung Malacanang Palace, di ba? May mga PSG po dyan, binabantayan ng ating presidente. Pero, wala silang laban against a lizard. Kasi ang lizard, basta may crack, lulusot at lulusot yan. Basta may awang, may konting space na available, makakapasok po yan. Kahit na sa kwarto o maging sa CR ng presidente. Di po ba? Pero of course, ang lesson dito, hindi yung magpakabutiki na nga ako. Hindi, no? Ang lesson po dito, yung pagiging people-oriented. Opo, yung pagiging people-oriented. Na, again, part ito ng pagiging team-oriented. To be team-oriented, you have to be people-oriented. You have to learn to love people. You have to learn to like people. Bakit? Because you are one. Okay? Tao ka rin. Just as gusto mo may mga umintindi sa'yo, tayo rin. Minsan tayo naman nang umintindi rin sa iba. Gusto natin, pag nagkamali tayo, pinagpapasensyahan tayo. Sana ganun din tayo. Pag may nagkamali ng ibang tao, pagpasensyahan din po natin. Di ba? Ang problema kasi sa atin, pag tayo nasaktan, gusto natin grace. Pero kung sa ibang tao, gusto natin justice. Di ba? If somebody sin against us, gusto natin para sa kanila justice. Pero kung tayo nag-sin sa kanila, gusto natin grace. Pero hindi kaya mas maganda rin na, di ba, yung kung nagkamali tayo, hingi tayo ng grace or mercy, sana kung ibang tao nagkamali rin sa atin, bigyan din po natin o extend din po natin yung grace and mercy sa kanila. Okay? So, sabi nga po nila na kahit anong galing natin, kailangan pa rin natin ng people skills. Kasi importante yung connection. Importante yung network. Okay? Guys mga world citizens, hindi ko sinasabing maging sip-sip kayo. Hindi yun. We're not talking about that. No? Yung naging plastic kayo sa tao just to gain their favor. No, hindi natin sasabi yan. Pero sasabi lang po natin, marunong tayo makipagkapwa-tao. No? Yung marunong tayo maging pleasant, marunong tayo ng ethics, marunong tayo ng simple, yung mga rules of respect and courtesy. Hindi po ba? Pag ganun po tayo, syempre, di ba? Pag nakita ng tao, itong taong to marunong makipagkapwa-tao. Pag sila may naisip silang mga project o may mga opportunities, maisip kanila. Right? And so, i-connect kanila sa mga friends din nila, i-connect kanila sa mga opportunities na alam nilang available. Pag ganun, yan ang sasabi na hanggang unti-unti nakakapasok tayo into quote-unquote king's palaces. Di ba? Nakakapunta tayo sa mga magagandang mga kumpanya, nakaka-grab tayo ng mga magagandang opportunities na hindi lang dahil sa skills natin, kundi dahil sa network natin, sa mga connection natin. Bakit? Kasi marunong nga po tayo makipagkapwa-tao. Amen po ba tayo dyan? So sabi nga po nila, di ba? Tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Okay? Ako naman, no? Paparaphrase ko ng konti, here's how I will put it. Tell me who your friends are and I'll tell you your future. So, kanina pinakita ko sa inyo yung mga family ko po, di ba? This time, pakita ko naman sa inyo yung mga closest friends ko. At sinama ko na rin dyan yung mentor ko. Okay? So, when it comes to friendship, don't just choose friends. Sama rin po ninyo yung mga mentors po ninyo. Yung mga mentors ninyo na parang ant. No? Future-oriented. May kilala po ba kayo mga ganon? Mga friends or mentors ninyo na parang hyrax. Yung mga taong flexible, adaptable. They learn how to reinvent themselves, no? Even during a time of crisis. Yung mga friends or mentors ninyo na
team-oriented, no? Marunong at magaling pagdating sa teamwork. And yung mga friends or mentors ninyo na magaling makipagkapwa tao. Yung ang galing ng PR nila, ang galing ng charisma po nila, na kahit na sino ang mamit nila, parang nakapag-connect po sila sa kanila. Yan, ito yung mga samahan natin, ito yung mga taong dikitan natin. Again, kasi sabi ng Bible, di ba? Go with the wise and you will become wise. Ito po, ang mga friends ko po, no? From, ako yung nasa pinakadulo na right, no? So, left, no? Yan po ang kaibigan ko, si Alan Morales, no? And then si Derek Tan, si Loy Gatchalian, and then ang personal na pastor ko, no? Though ako pastor po, meron din po akong pastor. Siya po si Rafi Panilio, and then si Sandy San Diego. These are my closest friends, no? I walk with them, so I became wise because they are some of the wisest people I know. Not necessarily intelligent pagdating sa book, kundi wise, no? Pagdating sa ways of the world. Wise pagdating sa pakipag-relationship sa tao. Wise pagdating sa pakikitungo sa tao. Wise pagdating sa pagiging flexible, pagiging adaptable. Wise pagdating sa being prepared for the future. Okay? Wise sila in so many areas of life. So kung sino man ako ngayon, I think I owe it to my family and to my friends and to my mentors. And of course, na family and friends, pag wala naman ang Panginoong Jesus, baliwala rin. Kasi alam natin, sino ang source ng lahat? No? Ang source ng life, ang source ng relationship ay walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesus. Now, I wonder, mga world citizens, sure po ba kayo na kayo, no, speaking of relationship, meron po ba kayong personal na relationship kay Jesus Christ? I want to extend this invitation to you. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. Okay? Alam mo, makasalanan po tayo, pero sa kagustuhan, sa sobrang pagdanais ng Diyos na makipag-relationship sa atin, anong ginawa niya? Biro mo, up to the point na He gave His only begotten Son, Jesus Christ, to die for us. Para lang, no, in order to make it possible for us to have a relationship with Him. All you have to do is to believe that Jesus Christ is the Son of God, that He died for your sins. And if you accept the forgiveness that He is offering, and you make Him the Lord of your life, then you can and will have a personal relationship with none other than God Himself. So kung tutuusin, pag sinabing relationship, hindi lang pala two most important relationship, kundi three. Your family, your friends, but at the center of your relationship and of your life is none other than our Lord Jesus Christ. Sana nakatulong to itong talk po natin about relationship matters. God bless, world citizens.